Good day ka-backyard. What's up sa ating lahat dyan? Pasensya na po dahil medyo matagal tayong nakapag-video, no? Dahil medyo busy tayo sa ating mga ginagawa. So ayan po yung ating malaking incubator. Ayan. Itatopic natin ngayong araw ay tungkol sa bagong setup ng ating incubator. Sa nakaraang video po kasi ay medyo pangit yung setup natin dahil nga marami tayong nakukuhang Pinoy sa ating mga itlog, no? Kaya binago natin yung setup ng ating incubator upang magkaroon siya ng tamang init sa loob, dahil nga yung setup natin nung nakaraang mga video natin, yung ating incubator ay mabilis lumamig, kaya marami tayong nakukuhang Pinoy. So ayan, ating binago upang magkaroon ng tamang init sa loob ng ating incubator. Bubuksan natin upang makita nyo. So ayan po yung ating nakasalang na itlog. Medyo puno na po yung ating incubator. Ayan po, may isang bakanting tray dyan dahil niluto natin upang ibenta. Tsaka nakapag-harvest na tayo nito ng 10 tray noong nakaraang araw, dahil may nag-order ng 10 tray. Kumbaga bagong suki natin, tsaka doon natin ibibenta yung mga excess ng ating balot. Yung kumbaga excess na hindi na natin lulutuin. Kumbaga kumpleto na yung ating niluluto, yung mga excess doon natin i-dispose sa medyo malaking yung kumbaga maraming display ng balot doon sa ating bagong suki. 2 at 3 display yung ating bagong suki. Kumbaga 3 mesa po yung kanyang dinidisplay sa kanilang bayan, kanilang lugar. Doon po natin ibidinta yung ating balot. So ayan, ngayong araw papakita ko sa inyo yung bagong setup ng ating incubator. Ayan po yung bagong setup natin. Nasa mismong tapat ng pintuan yung mga ilaw, 3 ilaw. Ayan, 3 ilaw, tsaka yung fan paharap dun sa 3 ilaw. Sa mismong tapat ng pintuan natin inilagay upang magkaroon ng tamang init sa loob ng ating incubator. So ayan po, kasi sa dati nating ginagawang setup ay mabilis po siyang lumamig, kaya siguro marami tayong nakuhang Pinoy. So dito naman ayos na, nag-candle tayo, kakaunti yung Pinoy na ating nakukuha, tsaka walang namamatay na similya. Ayan po, may namamatay man, kakaunti lang, hindi talaga marami. So ayan po yung ating bagong setup ngayong araw. Tsaka nilagay natin ng ganun pa rin yung kahoy na ating plywood na ating medyo tinakip sa itaas bahagi ng ilaw upang hindi didiretso yung init na tatama sa itlog. Ayan po, medyo bulol tayo kasi nga hindi naman tayo perfect sa pagtatagalog. So ayan po, hindi siya didiretsong tatama sa ating itlog na nakasalang dyan, upang hindi siya hindi mamatay yung mga similya. Kumbaga hindi siya mag-overheat. Kaya natin inilagyan yan ang purpose ng ating paglagay ng plywood po yan na ating inilagay dyan sa mismong tapat ng ilaw, upang hindi didiretsong tatama yung init sa ating sinalang na itlog. So ayan po mga lods, ayos yung ating setup sa ating incubator.
nag-candle tayo, kakaunti yung ating nakukuhang Pinoy. Ayan, kakaunti yung ating nakukuhang Pinoy. Tsaka kunti yung may namamatay na similya. Hindi naman talaga magpi-perfect na walang namamatay na similya po. Pero konti lang na nakukuha natin sa ating mga itlog na sinalang dyan. Ayan po yung makikita nyong sinalang natin na itlog. Medyo puno na po siya. Ayos na po yung ating incubator. Maganda yung resulta. Kahit na medyo pangit yung ating paggawa ng ating incubator. Kasi nga hindi naman tayo talagang kumbaga karpintero. So ayan po yung ating setup dyan. Mga materialis na scrap na ginamit natin upang mapakinabangan. Ayan po, hindi na sayang yung ating setup, yung ating paggawa ng incubator, no? So ayos na po yung ating mga nakasalang rito. Nag-candle na tayo. Yun na nga, ulitin natin kakaunti yung Pinoy po. Yun ang mas magandang balita sa atin. Masaya tayo dahil tagumpay na naman yung ating bagong ginawang incubator, mga lods. So ayan, pasensya na po dahil medyo malabo yung ating kamera. Ayan, ayan po yung nakasalang dyan. May isang bakante dyan dahil yun na nga, hinarvest natin. So bali tayo nito, kumbaga maghahalo o babaliktarin natin yung itlog. So paano nga ba magbaliktad ng itlog? Ganyan lang kasimple po. Ayan. Ayan. Ganyan lang po. Kumbaga igugulong lang natin siya ng kaunti upang magbago yung kanyang posisyon, upang mabaliktad yung itlog. So ayan po yung ating nakasala ngayong araw. Ayan. Hindi siya mahirap gawin, no? Itutulak lang ng kaunti, ayos na. So dito sa taas, ayan, ito sa baba nabawasan na natin. Dito sa taas, ayan, mahirapan tayong igulong dahil medyo puno. Pero may space yan dyan sa mismong dulo. Yan po yung ating gugulungan ng itlog. So baga, dyan natin babaliktad yung itlog. So hindi muna natin ibibidyo dahil mahirapan tayo sa paghawak ng egg tray, mabigat kasi. So mamaya tatapusin ko yung pagbaliktad ng itlog. So ayos po yung ating incubator, no? Sa ating nabanggit kanina, kakaunti yung Pinoy na ating nakukuha. So yung ibang natira dyan ay may mga similya na yan. I-harvest na yan kapag nasa time na sa pag-harvest. 16 days to 18 days yung ating pag-harvest dyan upang ibenta natin ng luto na balot. So ayan lang po sa araw na ito. At maraming salamat po sa manonood ng ating video, no? Happy farming po sa ating lahat po. God bless. At may gagawin na naman tayong ngayong araw na diskarte sa pagbibinta ng balot. Magbibinta kasi tayo ng luto na balot doon sa bayan upang mas medyo lumaki yung ating kita na pera upang ating iipunin. Kumbaga magpaplano na naman tayo ng bagong business, panibagong business. So happy farming po sa ating lahat. God bless po sa lahat. Sana po suportahan niyo po yung ating munting channel.
Happy farming po. Bye-bye.